Yummy, yummy, yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Hello, good morning everyone. Heto na naman po ulit ang inyong kaibigan, si Silala. At muli pong nag-aanyaya po sa inyo para panoorin po yung ating video. And today's video, gagawa po tayo ng ating puto cheese. At syempre, meron pa akong mga utensils na inihanda. Ito po yung ating mixing bowl. At syempre, meron din po tayong spatula para po panghalo. At meron din po tayong whisk. Syempre guys, binabalot po ito ng plastic para hindi na po siya kailangan sa tuwing gagamitin po natin ay huhugasan. Dahil pagkatapos ko naman pong gamitin ay nuhugasan po atin at pinatutuyo. Saka syempre, hindi po pwedeng mawala yung ating puto cheese molder. Ang ginagamit ko po, ang gagamitin ko po ngayon ay medium size. At syempre, yung ating pong measuring spoon po, measuring spoon siya guys, from 1 tablespoon to 1/4 teaspoon. At saka syempre guys, hindi po mawawala yung ating measuring cup para naman po accurate yung ating measurement. At saka syempre guys, yung ating steamer ito, at saka yung ating strainer o salaan para po sa ating flour. At ito po yung ating gagamitin. At yung steamer ko po ay kasalukuyan ko na pong isinatalang doon at may tubig na po siya. At syempre, hindi pwedeng mabuo yung puto cheese kung wala po tayong mga ingredients. Meron po tayo dito ang flour. Yan po guys. At ang gagamitin ko po ngayon, mixture ay 2 cups lang po para po sa 1/4. At saka syempre, meron tayong asukal. Meron din tayong gatas. Meron tayong calumet baking powder kasi mas maganda po ito siya. Kapag kayo po ay gagawa po ng puto cheese, siguro nyo kung calumet yung brand nyo. Hindi po, ito paid ng calumet ha. At ito po yung ating mantika. Kasi konti lang naman po yung ating gagamiting mantika guys. At saka syempre, meron po tayong 2 itlog. At update ko po kayo mamaya para pa sa pagsisimula po ng ating puto cheese. Guys, hello mga kaibigan, maglagay na po na tayo ng ating tubig. Ito po ay 1.5 cup lamang ang aking pong gagamitin dahil po ang ating mixture ay 2 cups lamang po. At syempre mga kaibigan, maglalagay po tayo ng ating 1 cup na white sugar. Yan. Hindi po siya nakaubos ng 1/4 guys. Lagay na po natin yung ating asukal mga kaibigan. Syempre, isunod naman po natin yung ating iodized salt. Iodized salt po yung aking ginagamit guys para mas mabilis po siya marunaw. Gagamit po tayo rito ng 1/4 teaspoon.
3/4. Three-fourth ka po ito, kaya susasay po yung ating gagamitin. At syempre guys, mix na po natin siya at haluin po natin siyang maigi. Siguraduhin po natin wala na pong namumuubo guys. Yan. Syempre guys, habang hinahalo po natin ito ay nagpapakulo na po tayo ng ating tubig. Yan. Dapat ganito po yung consistency niya guys. At syempre, para maging maganda yung grano ng ating mixture, salain po natin siya. At maglagay na po tayo ng ating mixture. Dapat ay hanggang 3/4 lang po. Dahil ito po ay Yan mga kaibigan, isasalang na po natin ito. Siyempre, lagyan na po natin ito ng cheese. nako, hindi po na ano sa gitna. Yan. Yan mga kaibigan, ito po ay kumukulo na. So ilagay na po natin yung ating steamer. Yan, atakpan na po natin siya. At hintayin po natin siyang maluto ng mga 8 to 10 minutes. Yan, ito na po yung ating cottage cheese. Na parang kutsinta. Pero puto siya guys. Promise, fluffy and soft.